Nakatakas na nga ng tuluyan ang mga barkada ni Tanggol kasama si Mayor, kaya nagsama-sama na silang muli. Nagtipon-tipon sila sa lugar nila Primo at Amanda upang pagplanuhan ang misyon nila kay Don Facundo. Sila na ngayon ang mga bagong tauhan ni Facundo o ang tinatawag na mga hitman. Ikinagulat ng ibang kaibigan ni Tanggol na masama din pala ang gagawin nila sa labas ng kulungan. Ngunit ang iba naman sa kanila ay ayos lang na ganun ang magiging trabaho nila kay Don Facundo. Kahit si Mayor ay nalungkot din dahil ang buong akala niya ay nagbago na si Tanggol. Ngunit sinagot siya ni Tanggol na may malalim siyang dahilan kung bakit siya bumalik sa ganong gawain. Ilang sandali pa ay sumingit si Mang Berting sa usapan para sabihing magpahinga na muna sila dahil matinding labanin na naman ang kakaharapin nila kinabukasan. Nag-usap-usap ang mga magkakaibigan sa garahe nila Amanda at Primo. Sinabi ni Tanggol kung gaano niya kamahal at kahalaga ang mga ito sa kanya bilang kaibigan. Kaya hindi niya matitiis na hindi sila makatakas mula sa koreksyonal. Nalungkot lang si Thanos dahil ang gusto niya sana ay magbagong buhay na talaga si Tanggol paglabas ng kulungan, pati silang mga kaibigan niya. Sumagot naman si Tanggol at sinabing sinubukan niyang magbagong buhay, ngunit talagang hinihila siya ng tadhana sa ganyang buhay. Kinuwento niya na kung paano siya pinagtabuyan ni David at ng tatay niya sa bahay nila, at pati ang nangyaring panggagahasa kay Bubbles sa mismong araw ng kaarawan niya ay sinabi ni Tanggol sa kanila. Kaya nag-alala sila kung paano sasabihin ni Tanggol kay Mayor ang nangyari kay Bubbles. Maya-maya pa ay lumapit na si Mayor sa kanila. Nagpaalam si Enteng na papasok muna sila sa loob ng bahay upang makapag-usap din sila ni Mayor. Kinamusta ni Mayor ang pamilya niya kay Tanggol at hindi na nga naitago ni Tanggol ang masamang nangyari kay Bubbles. Nanlumo at naiyak ng matindi sa galit si Mayor sa ibinalita ni Tanggol, kaya gusto niyang hanapin para patayin ang nagsamantala sa apo niya. Agad naman siyang inalalaya ni Tanggol dahil talagang masama ang loob nito. Tumawag si Bettina kay David at kinumpirma na si Bubbles nga ang hampas lupang ipinakilala ni Pablo sa kanya. Kaya sinabi ni David na siya na ang bahala kay Bubbles. Sinabihan niya agad si Bullet na kumpirmadong siya nga ang pinapahanap ni Doña Bettina, kaya kinabukasan din ay aalis agad sila para puntahan ang lugar kung nasaan si Bubbles. Sa isip-isip ni David, pag napatay na niya si Samantha o mas kilalang Bubbles, ay unti-unti na siyang matatanggap ng mga kabalyero. Iniisip din niyang sana nandoon si Tanggol sa bahay ng mga kabalyero pagpunta niya para tatapusin na niya lahat ng sagabal sa plano niya. Samantala, hindi mapigilan ni Bubbles ang maiyak habang naglalakad sa tabing dagat dahil sa nalaman niya tungkol sa sinabi ni Olga na siya ang tunay niyang ina. Napatigil ito, napasandal habang kinakausap ang sarili. Hindi niya alam kung matatanggap niya pa bilang ina si Olga dahil para sa kanya, buong buhay siyang nagsinungaling, pinabayaan at iniwan siya nito. Naisip niya bigla si Tanggol kung nasaan na ito dahil kailangan niya ng masasabihan ng kanyang problema. Hindi naman matigil sa pag-iyak si Mayor dahil sa nalaman niyang masamang balita tungkol kay Bubbles. Sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi daw sana nangyari yun kay Bubbles kung kasama siya nito. Sinabihan naman siya ni Tanggol na huwag niyang sisihin ang sarili niya dahil walang may gusto nang nangyari. Nasabi tuloy ni Mayor kay Tanggol na hindi sana ganon ang buhay niya. Dapat namumuhay siya ng komportable at marangya. Nagtaka naman si Tanggol sa sinabi ni Mayor kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinuwento ni Mayor na hindi siya ang biological na lolo ni Bubbles. Pinaampon lang siya ng dati nitong amo sa kanila at ang anak niya ang nagpanggap bilang ama at ang asawa ng anak niya bilang tunay na ina. Hindi nila masyadong nabantayan si Bubbles kaya lumaki itong matigas ang ulo at palaban. Kaya awang-awa si Mayor kay Bubbles sa dinanas nitong hirap at sakit dahil sa hindi ito lumaki sa tunay niyang magulang. Kaya pinangako niya sa sarili at kay Bubbles na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napaghihiganti. Sinabi naman sa kanya ni Tanggol na wag na siyang mag-alala at napaghiganti na niya si Bubbles dahil pinatay na niya ang namantala kay Bubbles.
Nagulat naman si Mayor pati na ang mga kaibigan ni Tanggol sa narinig.